Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Sara May Bihoco Bornia mula sa Bachelor of Secondary Education Major in Filipino Second Year. Ngayong araw ay aking iuulat ang maraming mahalagang impormasyon tungkol sa rehiyong Calabarzon. Ngayong araw ay aalamin natin kung ano ang matatagpuan sa rehiyong ito, ang mga sayaw, pananampalataya at pamumuhay. Ating himay-himayin ang kagandahan at natatanging katangian ng isang lugar na tanyag sa tawag na Industrial Heartland of the Philippines at isang rehiyong mayaman sa kasaysayan at likas na atraksyon. Ating himay-himayin kung ano ang mga magagandang dalampasigan, mga kabundukan at iba't iba pang pasyalan. Explora el Belleza del Calabarzon o tuklasin ang kagandahan ng Calabarzon.
Bakit nga ba tinawag na Calabarzon? Ang pangalang Calabarzon ay mula sa pinagsamang pangalan ng mga probinsyang bumubuo rito. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ito ay isa sa mga pinakaunlad at pinakamahalagang rehiyon sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng Luzon at malapit sa Metro Manila. Kaya naging sentro ito ng kalakalan at industriya. Kilala ang rehiyong ito bilang Industrial Heartland of the Philippines dahil sa dami ng pabrika, mga negosyo, at industrial parks na matatagpuan rito. Maraming malalaking kumpanya ang namumuhunan dito o sa rehiyong ito. Kaya naman ito ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mga Pilipino na kung saan ito ay may malaking ambag o tulong sa mga Pilipino. Sa Cavite na makikita ang maraming manufacturing plants at mga shipyards. Sa Laguna kilala sa tech parks at mga negosyo sa electronics at software. Ang pagiging sentro ng industriya ay pagdudulot o nagdudulot din ng urbanization o mas maraming lungsod at maayos na transportasyon. Mayroon ding mga kasaysayan at panitikan sa rehiyong ito. Ito ay ang mula sa Laguna na kung saan dito ipinanganak ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At sa Cavite naman naganap ang maraming mga mahalagang pangyayari o mga mahalagang kasaysayan noong revolusyon o mga pangyayari laban sa mga Espanyol. Ang Batangas ay kilala sa mga kasaysayang may kinalaman sa paglaban sa kolonyalismo at maritime trade noong sinaunang panahon. Ngayon naman ay pumunta tayo sa panitikan. Si Jose Rizal na mula sa Laguna ay siya ang sumulat ng No Limitangere at El Filibusterismo na kung saan namulat ang mga mamayang Pilipino. Si Francisco Balagtas naman mula sa Batangas, siya ang may akda ng Florante at Laura. Ito, mayroon ding mga uri ng mga panitikan bukod doon sa dalawa. Ito ay ang mga alamat at kwentong bayan na nagpapaliwanag sa pinagmula ng isang lugar o bagay. Ang tula at awit na tumatalakay sa pag-ibig, pananampalataya at bayan. Mula naman sa dula at sanisay na nagpapahayag ng kultura, paniniwala at kaisipan ng mamamayan. Kaya naman ang mga ito ay nagdudulot ng mga kaalaman o impormasyon. Mayroon ding mga ilang halimbawa lamang. Ang alamat ng Taal Volcano ay nagpapakita kung paano binigyang kahulugan ng mga tao ang pinagmulan ng bulkan. Yan ang isa sa mga mahalagang halimbawa mula sa rehiyong ito. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang iba't iba pang impormasyon na maaari nating malaman tungkol sa rehiyong ito. May mga sumisimbolo sa mga paniniwala o di kaya naman sa kanilang kultura at tradisyon. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano ang kanilang mga kultura at tradisyon, ang kanilang mga ipinagdiriwang o kanilang mga makukulay na pista. At baka tayong mga mag-aaral o di kaya naman sa mga nanonood nito ay maganyak tayo na pumunta sa Calabarzon upang panuorin ang kanilang mga pagdiriwang nang sa ganun ay magkaroon din tayo ng mga impormasyon o mayroon tayong mga experience na maaari din nating ibahagi sa iba pang kababayan o kapwa Pilipino. Isa sa mga pagdiriwang dito ay ang Pahiyas Festival. Ngayon, saan nga ba nagmula ang Pahiyas Festival? Ang Pahiyas Festival ay ito ay nagmula sa Quezon na kung saan ito ay mga kilala sa makukulay na dekorasyong keeping na yari sa bigas,
prutas at gulay bilang pasasalamat sa masaganang ani. At ngayon ay ating panoorin ang isang maikling video presentation tungkol sa isang Pahiyas Festival. Halina't ating panoorin. Viva San Isidro Labrador Pahiyas Festival! Pahiyas, tara na, bayan na makulay, sagana aming buhay dito sa Lukban Pahiyas, halika na, tayo magsaya, kalimutan ng problema. Rapapahiyas, rapapa, rapapapapa, rapapahiyas, rapapa, rapapa, rapapahiyas, rapapa, rapapapapa, rapapahiyas, rapapa, rapapa. Ngayon naman ay aking ipapakita ang isang Anilag Festival. Saan nga ba nagmula ang Anilag Festival? Ang Anilag Festival ito ay nagmula sa Laguna na kung saan ipinapakita nito ang produkto, sining at kultura ng lalawigan. Ngayon naman ay ating panoorin ang isang maikling video presentation tungkol sa isang Anilag Festival. Halina't ating panoorin. Tayo na sa Laguna, sama na sa Laguna, di natin kayo pumunta na, sama ka na. Tayo na sa Laguna, sama ka sa Laguna, di natin kayo pumunta na, sama ka na. Bundok ating sungin, bukirin nating damhin, ating isabat sa sariwang ihip ng hangin, nalulawang kagubatan, tigas yamang iibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. O atin nang libutin mga lugar na naniningning, siya'y hindi mabibitin, abutin ang ngiti ang dadalhin. Halina't ating subukin mga exciting na gawain, mapalupa, mapatubig, mapahangin, sakay, inain. Tara nang dumukin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Ngayon ay tapos na nating alamin ang Pahiyas Festival sa Quezon at Anilag Festival mula sa Laguna. Ngayon naman ay tumungo tayo sa Sublian Festival. Ngayon, saan nga ba nagmula ang Sublian Festival? Ang Sublian Festival ito ay nagmula sa Batangas na kung saan ito ay isang panrelihiyosong pagdiriwang bilang parangal sa mahal na poong Santa Cruz. At mayroon din akong maikling video presentation na prinipara para panuorin nating lahat upang magkaroon tayo ng impormasyon o ating makita kung ano nga ba ang isang Sublian Festival. Halina't ating panoorin! Dito naman tayo sa sayaw at musika. Kilala ang Alitaptap Folk Dance na mula sa Batangas, na hango sa paglipad ng alitaptap na nagpapakita ng kasiyahan, pagtutulungan ng isang komunidad. Ngayon naman ay subli na mula sa Batangas, na kung saan ito ay isang relihiyosong sayaw at panrelihiyong awit. Mga kundiman at awiting bayan na nagpapahayag ng damdamin, pag-ibig,
at pagmamahal sa bayan. Yan ang kanilang mga musika at sayaw na mula sa Calabarzon o na mula sa Batangas, na mula sa Quezon o di kaya naman sa Laguna. Ngayon naman ay tumungo tayo sa kanilang pagkain at lasa na kung saan may ipapakita akong mga larawan. Ngayon mula sa Batangas, mayroon silang tinatawag na pagkain na lome at kaping barako. At narito ang larawan ng lome at kaping barako. Ngayon naman ay mula sa Laguna, mayroon silang pagkain na tinatawag na buko pie at espasol. At narito ang larawan ng isang buko pie at espasol. At sa huli ay ang pagkain na mula sa Quezon na kung saan ito ay tinatawag nila na pansit habhab at longganisa. At narito din ang larawan ng isang pansit habhab at longganisa ng Quezon. Ang Pahiyas Festival ay nagpapakita kung paano nagre-representa ng kasipagan at tradisyon ng mga taga-Quezon. Iuugnay naman natin ang Alitaptap Folk Dance sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Batanggenyo. Ito ay nagpapakita ng kasiyahan sa pagtutulungan, pagkilala sa kalikasan at pagiging masigla. Ngayon naman ay sa pananampalataya na malaki ang impluwensya ng Katolisismo sa rehiyon. Maraming sinaunang simbahan sa Cavite, Batangas at Laguna. Mga tradisyong panrelihiyon, lalo na tuwing Semana Santa, ay buhay na buhay pa rin. Ang pananampalataya ay nakakaapekto sa pamumuhay at kultura ng mga tao mula sa mga pista, panalangin at pang-araw-araw na gawain. Ngayon naman sa pamumuhay sa Calabarzon. Mga aspeto ng pamumuhay, ang kabuhayan at trabaho doon ay industriya, pabrika at agrikultura. Sa pagkain at kultura, tradisyonal na pagkain at lokal na sining. Sa pamayanan at pamilya, may mga malalapit ang ugnayan sa pamilya at komunidad. Sa kalakalan at turismo, isa ang Taal Volcano, Pagsanhan Falls at iba pang mga atraksyon. Ngayon naman ay sa kanilang transportasyon at akomodasyon. Maayos ang paggalaw ng lungsod at bayan. Halimbawa lamang ng isang typical day sa Calabarzon ay ang isang estudyante sa Laguna ay maagang bumangon, pumapasok sa paaralan, nag-aaral sa bahay at tuwing fiesta ay nakikilahok sa mga lokal na pista. Ang pag-uugnay ng kultura at pamumuhay sa Batangas at Quezon ay ang halimbawa nito ay ang Alitaptap Folk Dance na nagmula sa Batangas na kung saan ito ay nagpapakita ng kasiyahan, pagtutulungan at pagmamahal sa kalikasan. Isa na din dito ang Pahiyas Festival na mula sa Quezon na nagpapakita ng agricultural na pamumuhay, kasipagan at pasasalamat. Sa kabuuan, ang parehong sayaw at pista ay nagpapakita kung paano nakaugnay ang kultura at pamumuhay sa araw-araw. Ipinapakita ang pagkamalikhain, kasipagan at pagmamahal sa komunidad na bahagi ng pagkakakilanlan ng Calabarzon. Sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may natutuhan kayong mahahalagang aral mula sa aking iniula tungkol sa Calabarzon. Na otra vez, yo, si Sara May Bihoco Bornia, ta reporta acerca del región conocido como Industrial Heartland of the Philippines, el Calabarzon. Un bendecido día con ustedes todos, mga Nersunians, in Chabacano. At kung isasalin natin ito sa wikang Tagalog, ibig sabihin nito ay sa muli,
Ito po si Sarah May Biho Cubornia, nag-uulat tungkol sa rehiyong kilala bilang Industrial Heartland of the Philippines, ang Calabarzon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga Nersunians. Naway may natutuhan at isabuhay natin ang bawat impormasyon tungkol sa Calabarzon.